Meron akong gagawin isang MAS MS3238 BT na Bluetooth speaker at ito ay solar charger. Binilad sa araw daw, sabi ng may-ari, tapos hindi na mag-on kasi nasira yung switch. So ang problem dito is yung switch. Tapos ito, ebidensya natin sa video na may basag. Ayan. Okay, so tinanggal ko na yung 6 na screw dito. Ando na yung 6 na screw. At bubuksan ko na po ito. Ayan. Ayan o, tagos yung basag, ibig sabihin buo po yung nabasag dito. Ganyan natin siya paglagay. Ang mga baterya niya ito tanggal na rin kasi nahulog daw, sabi. Ayan o, maraming baterya na nilagay, may nakaparallel pa o. Isa lang sila connection. Ayan, papunta dito. Okay, dalawang nakaparallel, tapos dinagdagan pa ng isa. I-check natin yung mga baterya na ito kung good. So yung switch muna yung aking titingnan kung magpa-power ito, at kung wala namang problema yung battery, hindi na natin pakialaman. Ayusin lang natin, ilagay lang natin ng tama dito. At converted na rin, or marami na rin dinikit, at yung speaker ay tanggal. Hindi natin alam kung gumagana pa yan, pero suki ko ito at napagawa sa iba. Hindi ko rin alam, pero subukan lang natin. Kaya tanggalin ko muna itong power switch kasi yan po yung ating aayusin. Ito lang po, may screw. Ayan o. So yan yung titingnan natin. Basag na ito mga loads. So tanggalin ko lang para safety tayo, load. Ang mga positive ay alisin natin para matanggal natin itong hinang, dahil ito ay nakakonect sa switch. Hindi natin maalis itong board kung hindi tatanggalin yung mga hinang dito. So magpapainit tayo ng ating soldering iron at tatanggalin natin itong mga connection dito, yung battery. Okay, tingnan natin yung bagong soldering iron na wireless, kung ito ba ay kaya. Susubukan natin kasi napakaliit ng kanyang soldering tip ito. So ito, susubukan natin kung kaya niyang paandarin or tunawin. Kung hindi, di itago natin ito. Okay, pindutin lang natin ng matagalong press. Magbiblink yan ng 3. Ayan, tapos pindot tayo ng init. Isagad natin kasi malaki yung hihinangin natin. Susubukan ko kung makuha. Okay, tingnan natin. Ayan o, so kaya naman pala. Okay, ito ba? Ayan, bilis lang no. Okay, off muna natin. Ayan, off na, wala na So natanggal na natin. Tali ko lang muna para hindi magdikit. Ayan, tapos tanggalin din natin ito. Mamaya ito tanggalin natin, dalawa. Tinanggal ko na yung mga battery. Doon na siya para safe na safe at para makakilos tayo ng maayos. Tapos susubukan na natin itong soldering iron na ito kung kaya niyang tanggalin yung mga switch. Sinubukan kong ihinang itong malaki. Siyempre sa liit ba naman ang kanyang tip. Tinatanong pa ba yan kung kaya niya itong tunawin? Siyempre hindi. Ayan Okay, so ito ay pang maliitan lang. So i-off na natin para maitago na natin to. Ayan, so wala na, naka-off na. So itabi muna natin siya dyan at mamaya na natin itago kung malamig na. So wali, pang ano lang to, pang maliitan na circuit board. Ito yung ating gagamitin, yung Hako. Ayan, tapos i-pull natin yung adjustment para pang malakihan ito kasi chisel type, knife type tawag dito, blade type. Hindi ko lang matandaan, basta ganyan. Okay, painitin na natin, mabilis lang ito. Hindi ito aabot ng 1 minuto, mainit na yan. Ayan diba? So bilis lang. Yan po yung ating gagamitin dito sa malaki na hihinangin kasi ito pang maliit lang. Ayan tingnan nyo kung gaano ka laki yung kanyang agwat. Di ba? So ito wala.
Kaya pang ano lang yan, pang maliitan. So, ayan, di ba? Simple lang, oh. Oh, tanggalin natin. Sample lang tayo ng isa kasi maliit na lang yung aking phone memory. Ayan, tanggal na agad. So, tanggalin natin itong 5. Okay, ito na natanggalan natin. Ayan yung double throw na switch. Ang sira, ito yung kulay green. Kung makikita nyo dyan, ayan, oh, wala na yung kanyang lock. Ito, yung sumasabit sa butas. Dito may butas. So wala na, nabali na siya. Ito siya. So wala na tayong magagawa dyan. Hindi na natin ito ma-repair. Papalitan natin ng bago kasi pag dinikita natin ito, mababali din yan agad dahil yung dikit ay nakapatong lang. So wala nang choice kung di palitan. Hanap tayo or pabili tayo sa bayan. Okay, dugtungan na lang natin yung video natin pag nakabili na. Meron tayong switch dito na stock na 3, pero ito ay 4 yung kanyang pin. Ito ay 2 lang at magkasing laki lang sila, oh. Medyo malapad, so babawasan natin itong kanyang kaha. Hindi siya papasok dito sa butas, so posible ang ipapalit natin ay ito, pero hindi din ito kasi malaki din siya, oh. So wala tayong switch na available na ganito. Subukan natin kung anong magagawa natin. Mga lods, tuloy natin. Yung ating switch ay walang kaparehas dito sa aking mga stock. At mahirapan tayo magpapasok dito sa kanyang butas kasi magkaiba po yung butas ng switch dito. Kasi 4 nga, tapos yung sa kanya ay 2 lang. At sakto lang dito sa 2 butas din. So kung ito yung ikakabit ko, hihiwain ko ito para mailagay natin dito sa kanyang lalagyanan. Pero malalim yung ating pag-iisip, kaya nagawa natin ang paraan. Ganito yun. Ito, tingnan yung mabuti yung aking ginawa. Ayan, so nilagyan ko na lang siya ng copper, dinobli ko, tapos nilagyan ko ng soldering lead para lumaki siya, magsakto dun sa butas, at niyupi ko na para mag-flat yung ating bilog na copper wire kasi ito siya ganito. Ayan, so ginawa natin, inipit natin ng ating plier ganyan ito, tapos pinalapad natin ganyan siya para hindi po siya iikot-ikot, hindi siya matatanggal. At ginaya natin yung dito, tapos yung dito sa kabila, yan siya, oh. Magkatapat sila, yung dito at saka dito magkasing taas. At ayan, subukan na nating ibalik. Okay, so ito, lagyan muna natin ng langis para po hindi mahulog paglagay natin mamaya. Ayan, mahirapan tayo. Ayan, nilagyan natin ng langis para po maikabit natin sa loob na hindi mahuhulog. Ngayon nawala yung ito, balik natin ito. Ito kasi ang palaging nahihirapan ang karamihan. Ayan, so dito sa ating mga ibinabahagi, kahit simpleng bagay ito, yung tinatawag natin na switch, pero ito po ay mapakinabangan yung ating mga ipinapakita dito. Ayan, so diin natin ng sabay. Okay, ayan na, pumasok na, di ba? Ay, hindi nakita yung ginawa ko. Ito, oh, pumasok na at pumasok na rin dito. So ayan, oh. Oh. Di ba? Parang wala lang, oh. Pantay. Medyo mataas lang dito sa kabila. Siguro umangat kasi tinutulak ng spring. Pero pwede na. At ididiin lang natin ulit dito. Paangat kasi ayan, oh, tagilid siya ng konti. Ayusin pa natin. Ngayon mga lods, natapos ko nang ihinang ang battery naman yung ating iti-check kung ito ba ay may current pa or
wala na. Okay, dito tayo sa wiring. Naka 250 tayo. Ito 250, ayan, sa DC milliammeter. Okay, check natin. Tapos meron tayong 10 amperes dito. Ayan, hindi makita. Okay, ayan. Tapos dito tayo sa kanyang ohmmeter. Hindi natin ililipat doon ang pula. So dito lang tayo sa 250 DC milliammeter. Yan po yung i-check natin sa battery kung malakas pa yung kanyang current. Okay, dito meron tayong sky blue at dark blue, or sasabihin na natin na blue din or light blue. Okay, i-check natin yung current ng battery. Dito sa negative yung itim, at dito rin sa positive yung pula. Ayan, kung makikita nyo dyan, ayan o. Ayan, malakas yung palo, parang humahampas sa dulo. Ayan o. So okay ang ito, kasi may dark blue. Yung dark blue ngayon, i-check natin. Ito, sa kulay na ito, sa black na wire. Ito, wala. So patay na itong battery na ito, yung isa. Abre lang. Tapos ito, ayan. Okay, so baliktad. Ayan o. Medyo may kahinaan na siya. Ayan, ito malakas, at ito may kahinaan na, at saka ito patay na, wala na, dead battery na. So itong tandaan nyo, may kulay pula, yan yung dead battery. Okay mga lods, dito sa ating mga vlog, kung napapansin nyo, meron tayong dalawang ginagamit na tester, isang digital at isang analog. Yung ating analog, maraming tayong gagamitan dito, lalo na yung ating 250 milliampere. Dito sa mga battery checking, dito ko yan ina-apply. Doon sa ating digital, yan, marami din tayo doon, yung mga capacitor, basta marami. So may mga mahalagang setting or range tayo doon na kailangan din. Dito sa analog ay meron din. Lahat sila ay mahalaga. So kailangan meron ka na dalawa kung kay matagal na. Pero kung baguhan, kung ano lang meron, yan lang muna. Okay, sa ngayon ay aalisin natin itong dead battery. Bakit natin ito aalisin at hindi na isasama? Dalawa lang yung gagamitin natin. Kasi nga po, ito ay dadamay sa iba pa. Isa ay kakain ng enerhiya, pero hindi na makakatulong, kundi makakapabigat pa sa ating charger. Ngayon, tatanggalin natin ito at papalitan natin ng, or itong dalawa na lang, itong isang light blue at isang dark blue. Sila yung ating pagsamahin, at ito alisin na natin yung isa na ito. Kasi ginawa nilang tatlo, pero wala naman yung isa, sira naman. Kasi bakit ko sinasabi na ginawa nila? Kasi galing na ito sa isang manggagawa, dahil hindi ko ito bakas ang itong klaseng hinang, yan o, yung bumibilog tapos parang nakapatong lang, yan o, tanggal, di ba? Ayan o, kita nyo ba? Oh, hindi ko po yan bakas, hindi yan sa akin ito. So gagawa tayo ng sarili natin na yung maganda yung pagkahinang natin. Okay, so tanggalin na natin ito, at yung ating panghinang ay gagamit tayo ng ating ordinary na 30 watts using copper nails na soldering tip, kasi malakas po yan uminit. So papainitin muna natin ang iron natin. Habang pinapainit natin ay i-post natin. Bakit gagamit tayo ng ating ordinary soldering tip pero mas malakas ito magtunaw or magluto ng ating hinang kumpara dito? Ito ay 70 watts at ito ay 30 watts. Kung mapapansin nyo, di ba? So yung maiksi, siya mas maiksi pero manipis. Ito ay makapal. Kaya mas malakas ang kanyang pagtunaw kumpara dito. At saka hindi natin siya pwedeng gamitin dito dahil meron pong glue stick. Ito, masisira po yung kanyang coating dito, ceramic coating baga tawag dyan. At ito makapal yung soldery, yung glue stick.
or hot glue. Makapal siya, kaya masisira ito. Hindi natin ito gagamitin. Ito yung ordinary yung gagamitin natin. Kasi ito pang special sa mga SMD circuit nito. Ito ginagamit or doon ko ginagamit. Kaya iniingatan natin kasi mahal yung kanyang mga tips dito. Bibili ka ng bawat tips na paiba-iba yung mga sizes, paiba-iba yung mga hugis, gaya nito, ayan o. So ang bawat isa ay may presyo po yan. Kaya iingatan natin. Ito, yung copper nails, bibili ka ng 1 quart sa halagang 300, 5 taon, hindi mo mauubos yung 1 quart na yon. Yan yung aking binibili, 1 quart lang. Okay, so ayan na po, pinapainit na natin. At yung isa ay bubunutin na natin sa kanyang supply kasi 12 volts lang po itong hako. 12 volts lang po ito. Okay. So ito, kung makikita nyo dito, ito. Kumpara natin yung ating paghinang. Gagawa lang tayo ng video na iba para sa panghinang lang dito. Dito lang tayo muna, okay? Sa ating ginagawa lang muna kasi hahaba yung video natin. Mix topic dito ay ano lang, kung paano natin ayusin ang unit na ito, yung sira ang switch. So tapos na yung sira ang switch, na ayos na natin. Ito na lang po yung ating gagawin, yung battery tanggalin natin. So ma-out of topic tayo dyan. Ayan o, kung makikita nyo ang lakas, di ba? Ay, hindi makita, hindi nakita yung aking pagtanggal kasi yung ating camera ay hindi natin naikot. Okay, alisin natin ito. Ayan o, kung makikita nyo yung ating pagkahinang dyan is mabilis. Ayan o, diba? Kasi aray ko mainit. Ayan o, lagyan natin ng soldering lead, tapos initin natin ito. Ayan o, diba? Oh, wala na ito. Ay nako, iba pala. Yung isa pala ito, yung may wire. Ito yung sira. Okay, tanggalin ko muna at i-assemble ulit. Okay mga lods, ito ang original niya. Kung makikita natin dito sa lagyan na ng battery, ay isang battery lang. Isang battery lang po yung original. Ngayon, nilagyan nila ng tatlo. At yung isa ay sira pa. Okay, ngayon ang gagawin natin, itong dalawa ang gagamitin natin. Dalawa lang. Kasi isa lang yung original. Gawin natin ngayong dalawa para matagal malubat. Yan po yung ating ilalagay dito. So ang gagawin natin is iinitin natin ito para mapadikit natin silang dalawa. At dito tayo lang mag jumper. Ganon din dito sa kabila. Para malinis po kasi kanina maraming wire ang nilagay. Ngayon gawin nating malinis to. Okay, ito ay initin lang natin gamit ng ating soldering iron na ordinary ang tip para ang mangyari lilinisin, kiskisin at kung ano man ang ating soldering tip ay pwede nating itusok sa kahit ano. Okay, all around po yung ating soldering tip na ginagamit. Kahit anong pwede nating matusok na ito. Ayan, di ba? Kung makikita yun dyan, oh, ayan, oh. Oh. Tapos, idikit lang natin na ganito. Okay. Ayan. Di ba? Nadikit na natin yung ating soldering iron. Ayan, oh. Marumi na siya. Tapos ito, lagyan natin ng jumper dito. Paano natin lagyan ng jumper na matibay at hindi natutunaw? So ganyan ang gawin natin. Diba? Yung atin ngayon na soldering tape, hindi na yan makapatunaw, kundi linisin natin yan, diba? Kiskisin. Kaya yung ordinary kahit ano pwede tusukin kasi pwedeng kiskisin. Yung lahat na bawal na pagtusukin or pagtusukan dito sa ating ordinary soldering tape, pwede nating gawin dito ang lahat ng bawal. Okay, di ba? Tapos sasabihin nyo nagtuturo tayo ng mali. Hindi po mali yan. Yan po ay matagal ko nang nagamit.
wala pang YouTube, wala pang mga internet, wala pang cellphone. Kasi 37 years na tayong gumagawa. Kaya malaking bagay po yung aking ibinabahagi sa inyo. Hindi po yan basta-basta na pinupulot lang natin. Yan ay nanggaling sa ating tinatawag na expertise. Kung makikita nyo dito, di ba? Yung ating hinihinang ito, makapal yan, pero makikita nyo dyan, bilis lang yan. Di ba? Mabilis lang tunawin. Ayan, dito ba? Ayan, parang matanggal pa yung isa. Ayan, di ba? Tapos lagyan din natin doon sa kabila. Ayan, di ba? Tapos hindi pa yan yung kanina. Ayan, ito po ay 30 watts lang na soldering iron ang ginamit natin dyan. Ordinary soldering tape, pero daig pa niya ang 70 watts na soldering iron kung makaluto ng lead, di ba? Ngayon lagyan natin dito jumper din. Ito din yung gagamitin natin para matibay. Di ba? Mahaba na ang video natin kasi yung content natin hindi lang po nakapokus doon sa ating ginagawa na repair ng switch. Pero pwede natin hatiin yung video natin para i-repair ang switch, paano yung soldering tip, at paano yung mga function nito ng ginagawa mo. Ayan. Pero dito sa video natin, ay nako, sulit ang inyong panunood kasi sa isang video maraming aral yung makukuha or mapupulot, di ba? Ayan, lagay natin siya dito. Ayan. Tapos para malinis dyan siya. Matagal gumawa si Andy. Yan, diba? Yan, tapos paandarin na natin kung andar. Ako si Milo, hindi kasi napit akong tukong gaitis na galirong sang pagsuko. Yan, diba? Tapos na. So, yan lang po. Ay, kaya pala pinutol na ikat dito. At may cut din dito. Ayan, pinutol din ito. Kung makikita nyo, ayan, pinutol, pinutol, at pinutol. Ibig sabihin, ang gamit ng switch na yon ay para lang po sa power switch ng volume kasi sira yung volume switch. Yan po yung ginawa kasi yan naman ay output switch na may palabas na voltahe dito. Ngayon wala na, tinakpan na yung butas ng connector dito, output jack, at itong switch ay kinonvert sa power switch, hindi na siya output switch. So ito ang sa ilaw naman, ayan, ito ayan. Ayan, diba? So gumana naman, ito ang power switch ay dito yan. Okay, so ayos na at solve na yung problem natin, yung ating ginawa, at natanggal na natin yung battery na sira. So hanggang dito na lang ang video natin, at kung nagustuhan mo, pa-share ng video natin, at kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na rin, pa-share ng video, at pindutin mo yung bell all para maging updated ka sa mga video ating i-upload. Maraming salamat, magandang buhay. Shoutout sa lahat, at maraming salamat sa mga baguhan dyan, at sa ating kaibigan na rider na nag-subscribe sa atin ngayon lang, na nag-deliver ng ating parcel. Maraming salamat.